Kaya ang panawagan ko na huwag ito gamitin sa politika dahil malalim na sugat ang pwedeng ilikha nito sa pagitan ng ating mga kababayan, sa pagitan ng Mindanao, ng Luzon, ng Visayas, na hindi makakabuti sa ating bansa. At bakit? Para lamang sa personal na interes sa politika para manalo sa halalan? Sana wag naman. Sana hindi naman. Siguro habang mainit, sige, pero hindi naman hanggang sa dulo. At hindi naman din siguro dapat na hanggang sa pagkapanalo o pagkatalo, yan pa rin ang magdidikta ng gagawin mo, magiging pananaw mo at magiging boto mo sa lahat ng bagay. Sir, dahil matindi na daw yung divisiveness na naidudulot nito sa bansa, sabi ni Senator Amy, mahalaga na ma-establish kung dumaan sa due process, kaya meron siyang hearing on Thursday. Sa tingin niyo, makatutulong yun yung, para ma-address yung concern ng marami at yung tanong ng marami na dumaan ba sa due process? Pero, kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, edi sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Para mabigyang linaw, tulad ng mga binanggit ko ngayon, para mabigyang linaw ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila marahil kaugnay nito, o mga pangamba na meron sila kaugnay nito. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na niya kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. Pero sir, do you support the hearing? It's not for me to support or not. I support every undertaking of every senator, and dependency of a case should not prevent that. Klaro sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na ang pagkakaroon ng kaso sa Korte base sa Sabio at Chartered Bank case ng Korte Suprema ay hindi pwedeng maging hadlang para magsagawa ng hearing ang Kongreso dahil magkaiba ang pakay nun. At hindi naman pwede porkit may mag-file ng kaso hindi na pwedeng tingnan o imbestigahan ng Senado. So sinusuportahan ko ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng pagdinig bagaman may kasong pending sa Korte ngayon. Sir, ano yun? Moto proprio, di ba? Moto proprio yun, walang res pa regarding that, di ba? Wala pa dahil hindi pa namin naamyendahan yung rule na nililiwanag or pinagbabawal yan. So sa ngayon, ang rules ng Senado, pwedeng mag-conduct motu proprio ng hearing ang kahit na anong komite. Noon, dun sa mga nauna rito tulad ni Selly, Blue Ribbon Committee lang ang pwede. Inamyendahan yung rule para payagan lahat ng komite. Nagkaroon ng issue, kung maalala nyo, ilang buwan na nakalilipas at kinonsidera naming limitahan ulit, isara yung gripo, ika nga. But we did not get to amending that rule. So the rule still stands up to today na lahat ng komite kapag ka-recess ay pwedeng mag-conduct ng hearing motu proprio. At hindi pwedeng pigilan, hindi ko pwedeng pigilan o mapigilan. Sir, so far madami na daw protest action in support of Duterte. Do you think it would affect yung economy, and ano yung your take on that? Palaging may epekto anumang ingay sa politika sa mga negosyante. Magpepreno ng konti, magpipigil-pigil ng konti, pero sana habang naiibsan ito, habang humuhupa ito, habang lumilinaw kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, buwan at linggo, huhupa din yung pangamba ng mga negosyante at manunumbalik yung kanilang pamumuhunan sa ating ekonomiya na lubusan natin kailangan sa panahon ito. And on Senator Robin, nandun pa din siya sa Dahig. Sabi, di ba, hindi niya kailangan kumuha ng travel authority since personal naman yon. Hanggang break, pwede siya doon? Karapatan niya yun. Napagpasahan na yan sa kaso ni Marcos versus Manglapos ng Bahagya na nireiterate yung right to travel at ang limitasyon lamang ay specified. Kaya nga naging pasa ni dating Senate President Rilon, hindi na mag-require ng TA. Kasi kung ang korte nga hindi pwedeng pigilan ng isang Pilipinong magbiyahe, sa pa daw kaya bilang Senate President, lalo na kung pribado yung biyahe. Pag official trip, ang nagiging epekto lamang naman ng TA pag official trip ay yung travel tax, hindi kailangan bayaran. Pero maliban doon, wala namang epekto yung TA talaga. Sir, ba... Pag-authorize din na gamitin yung diplomatic passport niya, yun ang epekto ng pagkakaroon ng TA. So malamang ang ginamit ni Senator Padilla ay yung kanyang private passport. Sir, di ba pagka may TA ka o pag wala kang TA, pwede kang harangin ng immigration? Oo, kung requirement yon ng batas na dapat may TA ka. Halimbawa, nung governor ako, kailangan may TA ako mula sa DILG secretary. At pwede akong harangin ng immigration kung wala ako nun.
Pero since walang ganung requirement bilang senador, hindi siya pwedeng harangin ng immigration at sabihing may requirement ng TA dahil ang Senado mismo hindi nagre-require ng TA. Sir, itong balikan ko lang yung tungkol dun sa mga rallies. Do you think itong rallies will ripen into like a people power kind of scenario? Hindi para sa akin na sabihin yon, pero ang pwede kong makomentaryo lang siguro, karapatan ng ating mga kababayan na magpetisyon sa gobyerno kaugnay ng sama ng loob nila sa pamahalan. Karapatan nila yon na ginagarantiyahan ng saligang batas. At para sa akin, marapat lamang na payagan at pahintulutan yon na sinabi naman ng gobyerno na papayagan at papahintulutan nila. Dahil saklaw yon ng Bill of Rights na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Basta't mapayapa yung mga pagtitipon na yun. So, Medyo babalik. kung may connection lang. Sir, kung sakali lang pong magkubkub si Senator Bato dito tapos magsa-start ng impeachment, may effect ba siya in any way, sir? Like, madedelay ba the impeachment, pre-trial, trial? Wala ako nakikitang rason para ma-delay yun, at least hindi siya malilate. Sir, pag malapit, yun yung nalilate. So, sir, so walang epekto sa preparations para sa impeachment dito nangyaring arrest kay former President? Wala ako nakikitang posibleng epekto nito. Kung hindi, magandang ihalin tulad. Sa dami na nagmamadali, sa dami na nangungulit at nanguurat, kaugnay dito, kung isipin ninyo, yung pagdinig kay dating Pangulong Duterte, sinet ng September 23. 6 na buwan matapos masimulan at kung isipin nyo, nakadetine pa. Pero aabutin pa rin ng 6 na buwan. Wala silang recess. Pwede nilang iset yan anytime. Pero minabuti nilang magkaroon ng ganong kahabang preparasyon. Hindi lamang sila, pero magkabilang panig kaugnay sa kasong ito. Wala naman the fourth week kasi yung... Wala rin silang recess. So, sir, ano yung status ng preparation ngayon? Sumulat ang Kamara, gusto nila mag-inspeksyon, pinayagan namin sila pero wala pa silang schedule dahil yung petsang binigay namin ay sila naman hindi pwede. So ang ginawa namin ay sumulat din kami. Sa sumulat na abogado ni Vice President Sara, in the interest of fairness, kung gusto nilang mag-inspeksyon din ng magagamit nilang mga lugar para ma-assign na ng Senado yun. Sir, kailan nakaschedule yung inspection? At their convenience, hindi pa nila sinasabi sa amin. Pero may official assignment na ba yung mga Wala pa. room? Wala pa. Gusto namin kunin muna yung opinion nila, pero may isasuggest kaming room sa kanila. Sir, sorry pa pala. Reklamo. Sa Nan- interview nandun ka namin, sir, sa interview namin kasi kay Senator Bato, sabi niya, ihilingin niya sa'yo, wag nyo siyang isuko pag andyan na yung ICC warrant. Did he say the same, sir, na wag nyo naman siyang isuko? Hindi. Ang hiniling niya ay panahon para ma-exhaust yung kanyang judicial remedies. Na tama at dapat lang naman para sa akin. At yung panahon na yon nandito siya. Pupunta siya dito para hindi siya ma-aresto. Option na yun. Pero so yung wife ba yung una nakipag-usap daw sa inyo? Nagkaroon kayo ng chance na makausap yung wife? Nagpasabi sa opisina, Pero hindi niyo nakausap. nakausap kong bahagya lamang. Anong message sa inyo? Wala, na mag-uusap daw kami. Ni Senator Bato. Parang introduction ba? Sir, kung sir, kung option ni Senator Bato na dito muna habang hinihintay ma-exhaust yung judicial remedies, ano pong sinabi niyo, sir? Ano? Kung option ni Senator Bato na dito muna siya habang hindi na-exhaust lahat ng judicial remedies, pumayag po kayo, sir. Nagawa at nangyari na yan noon, ang sabi ko sa kanya, at kinuwento ko rin sa kanya, yung bibigay ko sa inyong karanasan ng Senado sa mga nagdaang panahon, sa mga ibang senador. So, pumayag kayo, sir. Kasi nga nagawa na yan dati. Pero ba sir, hindi siya forever na pwede magkanong dito in case may warrant of arrest? Hindi naman. Hanggat matapos yung judicial remedies niya, hanggang ma-resolbahan yun. Sir, wala siyang parang time limit. Again, I'll give you the precedents. Merong 1 araw, merong 5 araw, may 3 araw. Ang pinakamatagal ay 25 days. At wala namang time limit na inimpose ang sinumang Senate President ng mga panahong yon sa incumbent senators na humarap sa parehong sitwasyon. And nag-promise po ba siya, sir, na pag natapos niya yung judicial remedy, susuko po siya? Siguro on his oath as a senator, that's enough. Hindi niya kailangan mag-promise sa akin. But on his oath as a senator, I think we should expect that of him. So, sir, Sabi niya, sir, susuko siya para makasama niya daw si dating Pangulong Duterte at si Alaga. Nasa sa kanya yan. Hindi para sa akin na timbangin yung kanyang mga sagot sa iba't ibang tanong na pinupukol sa kanya. and sir, factor pa kung marere-elect siya. Kasi kung hindi siya marere-elect, hanggang June 30 na lang siya. At hindi na siya pwede magtago dito after June 30. Ang layo mo na. Oo. Ang layo mo na. Oo. Huwag na muna. Marami pa mangyayari pa ganun. Oo.
But it's a purely hypothetical question which I don't want to engage in because that assumes as a fact something that is not yet a fact. And it's far from being a fact given the situation in the latest survey that is quite high. Sir, yun yung sinasabi So natin. that's a shaky assumption at best which you want me, an hypothetical question. So no, not yet. So sir, di ba si Bato sinasabi niya mag-exhaust siya ng ang judicial remedies? Yun po yung inireklamo ng mga supporter ni Duterte. He wasn't given the chance to exhaust yung legal remedy kasi nailipad na siya noong nagkaroon ng decision. Thank you. Yes, but a TRO was not issued. So wala na silang dapat. Siguro magkakaroon ng crisis in a way kapag ka na-issue yung TRO, nandito pa at hindi sinunod. Pero walang so na-file yung petition, di ba? Hindi nag-issue ng TRO. Pangalawa, ibang sitwasyon din. Again, ito ay diskusyon na lamang. Ibang sitwasyon din kung may nakabinbin na kaso dito. Yung may kaso siyang hinaharap dito sa parehong paksa, parehong krimen di umano. Tapos, binunot mo mula dito at tinapon mo sa ibang bansa para dayuhan ang duminig ng kaso. Ibang sitwasyon yon. Dahil ayon mismo kay Pangulong Duterte, wala ni isang kasong binakabinbin dito sa Pilipinas laban sa kanya. Iisang korte lamang ang kumuha ng jurisdiction sa kanya para dito sa mga di umanong krimen na ginawa niya nung Pangulo siya. ICC lamang. There is no Philippine court that is actually hearing the same case. Nung panahon niya bilang Pangulo, maunawaan ko yun. Dahil may immunity from suit siya. Si Senator Bato, wala. Pero wala ding nakabingbing kaso laban sa kanya. Will it be positive or negative sa case sa ICC? Hindi, ang sinasabi ko lang, yung sinasabing pinagkanlulo, wala naman kasing kaso dito eh. So, sino naman at ano naman ang tatakbuhan ng mga biktima dito? Eh, nandun lang naman yung kaso, wala dito. Marahil, ibang sitwasyon kapag may naghain ng kaso rito, dinidinig yung kaso dito, tapos ibabato mo doon para doon na lang magdinig. Kaya nga, di ba yung kwento ko sa inyo ng governor ako, mabigat man sa loob, kailangan niyang harapin yung kaso eh. Eh, doon lang may kaso, wala dito eh. So, better pa pala kung nagkakaso na lang siya dito. Depende sa pananaw mo kasi mas malayo namang mas maganda ang piitan sa ibang bansa kaysa dito. Pero sir, anong indication mo? Bakit mas nagtitiwala yung mga victims na doon sa ICC dumulog at hindi sa ating court? Hindi mo pwedeng sabihin may tiwala lamang sila doon at walang tiwala dito. Maraming factors yan. Mas maganda sila tanungin mo. Sila Senator Trillanes, sila Senator De Lima, yung pamilya ng biktima, kung bakit nga ba doon at hindi dito hanggang ngayon. Pero hindi mo rin masabi. Ngayong nandun si Pangulong Duterte, baka may mga maglakas loob na rin maghain ng kaso dito. Pero hindi para sa akin. Nasabihin yan. Sir, di ba may panawagan kayo na sana wag gamitin ng mga politiko, ng mga kandidato itong issue Na nito? ginagamit naman na. Kaya nga, Dahil parang ang paksa nila sa kanilang mga rally ay tila yun na. may iyak pa. Ulitin ko, alam ko na sa panahon ng politika nagkakahiwa-hiwalay tayo dahil 12 lamang naman ang pwedeng iboto na senador, isang mayor lamang, isang governor, isang congressman. Pero hindi rason yon para sa akin. Kaya ang panawagan ko, na huwag ito gamitin sa politika dahil malalim na sugat ang pwedeng ilikha nito sa pagitan ng ating mga kababayan, sa pagitan ng Mindanao, ng Luzon, ng Visayas, na hindi makakabuti sa ating bansa. At bakit? Para lamang sa personal na interes sa politika para manalo sa halalan? Sana wag naman. Sana hindi naman. Siguro habang mainit, sige. Pero hindi naman hanggang sa dulo. At hindi naman din siguro dapat na hanggang sa pagkapanalo o pagkatalo, yan pa rin ang magdidikta ng gagawin mo, magiging pananaw mo at magiging boto mo sa lahat ng bagay. Sana hindi ganun. So, kung i-take advantage ito ng ilang candidates, ano yung implication nun, sir? Nasa sa dulo, mga botante pa rin na magpapasya at magdedesisyon kung ano ang gagamitin nilang basehan sa pagpili sa ating mga susunod na magiging senador, mayor at iba pang halal na opisyal. Hindi para sa akin na diktahan yon. May maiinis, may maaasar na sobrang ingay na, may matutuwa, may magugustuhan sa dulo. Hayaan natin maging barometro ang susunod na halalan. Kaugnay sa kung sang-ayon ba sila o hindi sa ginawa o hindi ginawa ng mga kandidatong tumatakbo ngayon. Sir, yung timing, kasi may incoming election nga, tas na-aresto si Duterte, ano yung worst scenario na pwedeng mangyari? Hindi ko alam kung ano pinapatukuyan mo. Nasa demokrasya tayo, okay lang na magkaroon tayo ng magkakaibang pananaw, okay lamang na magsagawa ng kilos protesta laban sa ginawa ng pamahalaan kung hindi ka sang-ayon,
Okay din gumawa ng kilos protesta sang-ayon sa ginawa ng administrasyon o ng gobyerno, basta't ito ay mapayapa at saklaw ng pinoprotektahang karapatan ng ating Bill of Rights. Para sa akin, bahagi lahat yan ng pagkakaroon ng isang malusog na demokrasya sa ating bansa. Bagaman, may konting ingay nga sa politika. Pero tama yung pag-handle ng administration doon sa mga nangyayari ngayon, sir. Ang unang statement ko ay klaro naman. Binati ko ang magkabilang panig. Kapulisan man o mga opisyal ng administrasyon, Pangulong Duterte, kanyang abogado at supporters, dahil naging mapayapa yung mga kaganapan ng araw na yon. Sang-ayon man kayo o hindi, sa tingin man nyo tama o mali, naging mapayapa yung mga insidente ng araw na yon. At yun para sa akin ang pinakamahalaga. Sir, balikan ko lang po yung kay Senator Bato. Tama po Nandun ba ka pa din. Sorry sir, may naiwang tanong sa akin. Sir, tama po ba na since institutional courtesy siya, depende pa rin sa Philippine National Police, although historically ay ginagalang po nila yung kapag ka pinoprotect ng Senate yung kanyang senator sa loob Hindi ng manggagaling premises? sa akin yung salitang depende sa Philippine National Police dahil isusulong palagi ng Senado yan dahil yan na ang naging kinagawian ng Senado sa kanyang mga miyembro. At hindi naman siya unreasonable. Ulitin ko may mga sitwasyon na yung senador mismo isinuko yung kanyang sarili makalipas ang 1 araw, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 25 araw. Again, I'm holding them on their oath as senators to do what is best not only for themselves but for the country and the institution as well. At hindi para sa akin idikta yung bilang ng araw kaugnay niyan. Sir, para maiwasan na daw yung issue kung may jurisdiction ng ICC, mag-rejoin na lang daw ang Pilipinas sa ICC. Desisyon ng executive yan. Ang papel lamang ng Senado ay mag-ratify ng treaty. Walang papel sa ating system of foreign policy at system ng saligang batas ang Senado kaugnay sa pagsali o hindi pagsali, pagpirma o hindi pagpirma sa anumang mga treaty o tratado. Pero kung nabagit mo rin lang, suriin natin. Pansamantala. Sabi ng isang panig, hindi na tayo miyembro ng ICC at sa katunayan, ngayong araw na to, March 17, kung gusto niyong pagdiwang o gunitain, ngayong araw ang pang-6 na taon na ang effectivity ng withdrawal natin sa ICC. It was on March 17, 2019 that 2019 that our withdrawal became effective in the ICC. The notice of withdrawal was sent in 2018, but it became effective March 17, 2019. Kung nag-withdraw tayo dyan ayon sa isang panig, ba't ginagamit pang basehan sa pag-enforce ng warrant? Pero ang ginagamit din naman nilang basehan na illegal yung pagkaka-aresto ay yung Rome Statute pa rin. Pwede ba yun? Hindi naman pwedeng legal at illegal at the same time yung parehong statute na ginagamit. Hindi ba? May kasabihan nga sa Latin. Ito ang pagpipilian, pagdedesisyonan ng korte actually kaugnay ng isong ito. Kung talagang hindi kayo sang-ayon na tama yung pagkaka-aresto. May prinsipyo sa batas sa Latin na nagsasabing male captus bene detentus. Ibig sabihin nun, maliman ng pagkakahuli, pwedeng tumuloy pa rin ang paglilitis. Yung kabaliktaran nun, meron ding prinsipyo. Male captus, male detentus. Yung maling pagkakahuli, hindi pwedeng magpatuloy ang isang paglilitis dahil dun sa maling pagkakahuli. Ang ICC, nagpasya kaugnay sa dalawang prinsipyong ito. Minsan, male detentus, minsan male captus, bene detentus, pinayagan tumuloy ang paglilitis. Minsan hindi. So nasa sa kanila kung anong gagamitin nila sa kasong ito. Pero better na i-consider yun ng palas yung mag-rejoin. Nasa sa kanila. Ayokong i-preempt anumang magiging pasa ko kapag ginawa nila yan kaugnay sa boto ko sa pag-ratify. Again, under our Constitution, the President is the chief architect of foreign policy. That's why the Senate did not have a say with respect to the withdrawal of former President Duterte in the ICC. May nagkaso, di ba? Na sinabing, kung may papel ang Senado sa pag-ratify, dapat may papel din ang Senado pag nagwi-withdraw. Hindi pwedeng walang say ang Senado. Sabi ng Korte Suprema, walang say ang Senado. Dahil ang chief architect na ng foreign policy ay ang Pangulo. So ang pagbalik natin, ganun din ang magiging sagot ko. Ayon sa desisyon ng Korte, kaugnay ng pag-withdraw natin, desisyon din ng Pangulo ang pagbalik natin. Pero pag nag-decide to rejoin the ICC,
Same process, i-ratify din ulit. Kailangan ganun. Oo. Ganun muli. Magsisimula muli sa simula. Isusumiti sa amin, ira-ratify namin. And then, SB, hanggang sa ngayon ba walang word kung magpapatawag ang presidente ng special session para Nandun ka pa rin. makapag-impeachment trial na kayo? Mas Kasi para Nandun ka makapag-impeachment trial na kasi sir, di ba? May mga Wala. concern. Yeah, okay. wala. Walang pasabi at hindi rin kami nagkakausap. Sir, may concern ba kung halimbawa, yung na magpatawag ng special session, mag-impeachment trial na kayo habang may situation sa ICC ang dating Pangulo, hindi ba magkukos ito ng tension or mas malaking Wala ako magkahiwalay na insidente yun. Wala akong nakikitang ugnayan ng dalawang yon at hindi rason na maantala ano man ang dapat gawin ng Senado kaugnay sa trabaho namin dito at kung ano mang nangyayari sa dahig. I mean, sir, hindi ba magiging lalong divisive at baka magkaroon ng mas malalaking protest kung habang may ICC case, may impeachment trial? Wala sa batas na ipagpapaliban namin ang impeachment dahil may ICC. Wala sa batas na ipagpapaliban namin ng impeachment dahil may kilos protesta. Walang ganong basihan para magbago anumang ninanais o direksyon ng schedule na nais naming tahakin sa ngayon. Sir, yung just to check, hindi naman nagbago yung timetable nyo sa impeachment. June 2 pa rin, July 30 pa din. Kung ano yung nilabas yung dati, yun pa rin. Yun pa rin. At ang gaya ng sinabi ko, yun ay mungkahing schedule. Finurnish na namin ang magkabilang panig, ang House at ang ikalawang Pangulo at mga miyembro ng Senado. At itong lahat ng ito ay magiging pinal at mapagpapasahan pag nag-resume kami. Kung ito nga ang kakatigan ng mayoriya ng mga members ng Senado at ng impeachment court. Sir, after you gave them your letter about the proposed timetable, did any of your colleagues object or seek an earlier timetable or want an adjustment or wala. any feedback? At Wala. Wala. Niho, wala. Hindi naman niho, wala. Ang tanong mo kung may nag-object, may nagsabing ganito. Wala. Wala nagparating ng ganong uri ng pananaw. So there was no objection, but was there any positive feedback naman? Na formal, wala. Sumulat na rin ang Kamara. In-acknowledge nila yung sulat na pinadala namin. Hindi rin sila nag-object. Sir, dun sa mga nag-feedback sa Hindi inyo, rin sila nagbigay ng reservation. sir, dun sa mga colleagues nyo nag-feedback sa inyo, whether formal or informal, ano yung feedback? Sumasang-ayon sila. Pero informal yan, hindi formal. Sir, sa group chat ba yan? Hindi naman. Si Senator Nene Coco Pimentel, may submit niya yung proposed impeachment rules na? Hindi pa yata namin natatanggap. Pero wala pa. malamang nirefer niya na yun sa Rules Rewriting Committee para ikonsidera. Ulitin ko, lahat kinokonsidera namin, pero may limitasyon ang pwede namin kasing aprubahan. Dahil may nakabinbin ng impeachment, ayaw kong maakusahan ng Senado binabago namin ng rules in the middle of the game. Di ba? So, babaguhin namin yung rules, pero baka mag-apply yun sa mga future impeachment. Hindi necessarily dito. Ang pag-a-applyin lang namin dito ay yung hindi makaka-apekto either side. At hindi na lang sir after the impeachment trial yung pag-amend sa rules kung hindi naman pala mag-a-apply dito. Hindi, kasi may mga pag-update na pwedeng gawin sa ilalim ng bagong rules na hindi naman makakasakit sa magkabilang panig dahil applicable sa magkabilang panig yon. So generally, It will not favor anyone, in other words. so sir, generally, ang susundin nyo, yung existing. To a large extent, yes. So wala nang subcommittee hearing na for to update yung rules today. Meron pa rin. Lahat yun pinag-aaralan at lahat yun ipepresenta namin pag nag-resume kami para mapagpasahan ng mayoriya. Pero yung proposal ni Senator Coco na sinabi ni Majo na pwede niyang itap si Senator Coco na mag-healing on rules, walang mangyayaring ganun. Hindi na ganun. Hindi ganun ang gagawin. At hindi pa yata nagkakausap din yung majority leader at minority leader kaugnay sa bagay na yan. At nagsalita na rin yata si Senator Tolentino na nais niyang pag-aralan din ito ng siya mismo. So parang hindi siya inclined i-delegate yung kapangyarihan yun. Sir, dun sa timetable ninyo, assessment ninyo dun sa impeachment trial, possible ba na ongoing pa or tapos na yung impeachment trial pagdating ng September 23 ICC hearing? Ang sinabi ko sa inyo, kung masusunod yung mga pre-trial arrangements, mas magiging mabilis yung pagdinig. And hopefully, bago kami mag-recess sa loob ng 3 buwan, ay kaya nang tapusin yung impeachment trial. So, papalo sa petsa yun. Dahil usually nag-adjourn ng Senado bago mag-October 10.
So kung September 23, yung trial, halos yung panahong yun. Pero wala namang ugnayan yun eh. Whether nagsabay, hindi nagsabay, wala namang nakasulat na batas na bawal magsabay. Hindi Yes, naman sir. ganun yan. Lalo na, kung busy halimbawa si Vice President Duterte bilang isa sa mga abogado ng kanyang ama, hindi naman nga siya required mag-attend ng impeachment trial sa Senado, maliban na lang kung i-require siya ng impeachment court dahil kailangan siyang i-identify na sa tingin ko hindi naman siguro papasok sa isong ito dahil kilala naman siya ng lahat. Oo nga, sir. I mean, wala nga kaugnayan, but pwede siyang tingnan as persecution ng mga Duterte. Hindi para sa akin na kontrolahin yung kanilang nadarama. Naunawaan ko yung kanilang nadarama bilang anak, bilang nagmamahal, na kapatid o ama. Subalit wala naman sa batas din yon na kailangan isaalang-alang yon kaugnay sa mga pwede at hindi namin pwedeng gawin sa dapat at di namin dapat gawin. Bagaman, naunawaan ko yung kanilang sitwasyon. Kaya anumang salita na dumalabas mula sa kanilang mga bibig ngayon na may halong galit, may halong puot, naintindihan ko yun. Dahil bahagi yun marahil ng pagmamahal ng isang anak sa kanilang ama at pagmamahal din ng isang ama sa kanilang anak. Senator? Yes, ma'am. I'll be asking po sana kasi parte ng executive po lumalabas si Vice President. Ibig sabihin po, sumisweldo siya, as far as we know, bilang Vice Presidente natin. Is there any legal restriction on a sitting president participating in the legal defense of a private citizen? And could opponent file a legal challenge questioning her role in the defense team? Kasi po sumisweldo siya bilang public servant. Elected po siya as Vice President. How will this affect everything? Sa pagkakaalam ko po, ang pinagbabawal na mag-appear in any court or tribunal in the Philippines is a member of Congress. I cannot appear in any court or tribunal in the Philippines unless it is a case involving me. Bakit? Ayaw kasing magamit yung kanyang pwesto, yung kanyang posisyon na may impluwensyahan yung korte at husgado dito. Walang ganon sa ICC. So, pwede siya mag-appear. Kung ang tanong mo, sumasweldo siya, hindi siya nagtatrabaho. Siya ay elected official. Siya ay impeachable officer. Hindi yan kasama sa isa sa mga impeachable offenses na di umano ginawa niya. At pangalawa, maaaring gamitin niya ng ating mga kababayan sa pagpasya. Kung iboboto pa siyang muli o hindi sa parehong pwesto o ibang pwestong tatakbo niya kung siya'y tatakbo. Pero walang batas na nagbabawal na gawin niya yon sa panahong ito. Ay, asan yung papel? Pakibigay na lang. Ako lang. Kasi meron din kayong concern dun sa Gumuhong Tulay. Last Friday, sir, merong hearing si Senator Alan Cayetano. Hindi dumating si Secretary Bunoan. Ang sabi niya, magpapa-issue siya ng subpoena. Kayo lang ang pwede mag-sign ng subpoena. Have you signed any? Wala pa siyang hinihiling, wala pa ako nakukuhang request mula sa kanya, pero kung walang rason yung hindi niya pag-attend, ay wala ring rason para hindi ko issue ng subpoena. Lalo na kung yung kanyang hindi pagdalo ay hindi niya mapaliwanag ng tama sa komite. But we will afford Secretary Bonon every courtesy possible to a secretary before we do that. Alam na rin? Wala pa eh. Wala. Nandun ka pa rin? Parang layo pa rin. Ha? Thank you and good morning and good afternoon. Sir, pwede ka na sabihin.